Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan tutol sa paglaya. Rimulya mas malala kesa kaya former PRRD. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong number 1 na ulam ng mga Pilipino. Aba, biruin nyo kung hindi pala, ito mga kababayan ng balita DTI 3 pesos taas, 3 peso taas presyo. Sa sardinas hindi na tuloy. Aba, kung natuloy pala ito mga kababayan, magmamahal pala ang sardinas. Ito na nga lang po. Buti at hindi po natuloy. Gusto ko lang pong i-share ito kasi importante din ito importanteng balita ito sapagkat ang sardinas po mga kababayan, yan po ay kumbaga pambansang ulam ba? Kumbaga sa ating mga mahihirap, di ba? Sa atin po ay ito na po ang pinaka the best, no? Na pwede nating dalhin kahit saan, no? Kumbaga pangmadalian at affordable po ang sardinas. Kung tataasan pala nila ng 3 pesos ay magmamahal din ito. Buti na lang at hindi natuloy. Magdiwang po tayong mga mahihirap kasi ito po ang number 1 na ulam. Correct me if I'm wrong pero talagang 'di ba? Kung sa may nasalanta ng bagyo, 'di ba? Ito nga yung binibigay ng mga politiko 'di ba? Sardinas, noodles at kung ano-ano pang ready to eat, no? Or konting kaunting init lang ay pwede na. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin itong si SOJ Boying Rimulya. Ito po ang sabi niya dito. The way I look at it, the best medical care is already available in the Netherlands and moving him might even cause a few more adjustments that would not be good for him. Ang pinatutungkulan niya po dito mga kababayan ay walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero teka lang. Kung titingnan mo po si former President Duterte at si SOG Boying Rimulya, mukhang mas di ba, mas malala. Gaya nga na po nalagay natin sa sa thumbnail natin. Mukhang mas malala pa ang itsura mo kaysa po kay former President Duterte. Di ba kaya ikaw ang kailangan ng medical attention? Wag mo nang pakialaman si former President Duterte, 'di ba? Kung ano ang gusto niya. Kung gusto niya sa Australia, siya mamalagi. At aampunin naman siya doon, patitirahin ng Australia, wala kayong magagawa, 'di ba? O bakit ngayon bigla kang naging concern sa health ni former President Duterte? Bago ka maging concern sa health ni former President Duterte, nako, yung health mo muna is OG Boying Rimulya ang asikasuhin mo, nako po. Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Iran-Israel war has no significant impact in PH economy. Ayon po yan kay President Marcos Jr. Pero teka lang mga kababayan. Ano naman kaya ang kasi itong Iran at Israel war, no? Wala daw significant impact. How about yung sinasabi ng World Bank, no? Na ang ekonomiya ng Pilipinas ay pabagsak ng pabagsak sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. So hindi ba kayo magko-komento doon? Iran at Israel war, nagko-komento kayo pero doon po sa sinasabi ng World Bank na ang Pilipinas ay hindi maganda ang ekonomiya.
Pero pinagtatakpan nila to mga kababayan at hindi binabalita sa mainstream media. Di ba? Or hindi man lang nababanggit ni Yusek Castro yung pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Bagkus ang sinasabi nila mga kababayan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay very progressive. Sino po ang paniniwalaan natin? Si Yusek Castro or yung World Bank, di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Eto naman, bumwelta si Attorney Harry Roque. Sabi niya po dito, pansin lang namin, una, bilyong piso ang huling droga pero walang huling may-ari. Oo nga, no? Doon sa Alitagtag yata yun eh. Ngayon naman po, pangalawa, bilyong huli ng droga, walang malapit, tuwing malapit na ang SONA. Check nyo nga sa news last year. Oo nga no, mga kababayan. Baka nahuli itong shab-shab na ito, no? Baka nahuli ito para may masabi sa paparating na SONA. Aabangan po natin itong mga kababayan. Kapag ito pong sa bagay talagang babanggitin at babanggitin po. Ito ni President Bongbong Marcos Jr. Sa laki ba naman ito? 10 billion pesos ang worth, no, ng drogang ito. Siyempre, pagmamalaki po ito ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Kaya yan, hindi po naiwasan na isipin ni Attorney Harry Roque na bakit tuwing palapit ng palapit ang kanyang SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Ay merong tunituliladang nahuhuling ganito. Mga kababayan, ano sa palagay niyo po? Is this part of the so-called drama? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin sa Reza Hontiveros, nagsalita na patungkol po doon, sa nag-akusa sa kanya na binayaran niya di umano. Sabi po dito sa balita, Senator Reza Hontiveros pumalag sa akusasyong nagbayad ng Senate witness kontra former PRRD, VP Sara at Kibuloy. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Sa bagay, wala pong may kasalanan na umamin, di ba? It is always denying mga kababayan. Pero ang problema dito, kasi mismong witness po nila, ay bumaliktad at sinasabing siya po ay binayaran ng 500,000 pesos just to testify against sa former PRRD, VP Sara at Pastor Apollo Kibuloy. Ang mas matindi pa dito mga kababayan, kasi po nung tumistigo siya doon kay Senator Reza Hontiveros, no? Nakatakip po ang kanyang mukha. Ngayon, sa pag-amin niyang ito mga kababayan na siya po ay binayaran, no, ng 500,000 pesos, ay wala na pong takip ang kanyang mukha. So meaning mga kababayan, he is telling the truth. Ngayon, dahil kung nagsisinungaling po ang taong ito, malamang sa malamang hindi niya po ipapakita ang kanyang pagmumukha, no? Tulad ng ginawa nila doon po sa Senate hearing na yun, di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na rin po. At eto, Vice President Sara Duterte naman po mga kababayan. Teka lang. Eto mga kababayan Vice President Sara Duterte sabi po dito, di ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o bobo lang yung nasa administrasyon. Ito po mga kababayan ay patungkol sa kanyang sa pagbabatikos ng administrasyon patungkol sa kanyang biyahe. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang ginagamit na pera ng gobyerno sa kanyang international trips. Nilinaw din niyang nagtatrabaho pa rin siya kahit may lakad siya. Kita nyo na yan mga kababayan. Di ibig sabihin na personal na lakad yan, holiday o pamamasyal yan, dagdag ni Vice Presidente.
So yan mga kababayan, ano po kaya ang masasabi dito ng Malacanang? No? Wala naman palang ginagamit na pera ng gobyerno si Vice President Sara Duterte. Unlike doon po sa boss ni Jose Castro, no? Na kapag lumakad yan papuntang ibang bansa, no? Ay gamit po ang pondo ng ating kaban ng ating bayan, di ba? Kasi nga ano yan investment ang inaano niyan doon. Naghahanap ng mga investors, di ba? Pero wala namang naibabalik sa atin, di ba? O yan na naman tayo no? Ito na po yung sinasabi natin doon sa last vlog natin, no? Kung napanood niyo 'yon, sinabi po natin na yung kasalanan nila, no, ipinapasa nila dito kay Vice President Sara Duterte, di ba? For example, yung kasalanan nila is biyahe sila ng biyahe, gamit po ang kaban ng bayan, no, yung pera ng ating bansa. Tapos eto naman pala si Vice President Sara Duterte, hindi ginagamit ang pera ng bayan sa kanyang mga personal na lakad. Inaakusahan nila si Vice President Sara Duterte that Vice President Sara Duterte is using government funds sa kanyang travel abroad, mga kababayan, which is na yun naman talaga ang ginagawa nila. Nare-reverse psychology lang tayo ng mga ito, mga kababayan. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, BP Sara Bumuelta ha. Dito po sa, eto, patingnan nyo po ito ha. Sabi po dito sa balita, mga kababayan, hindi trabaho ng presidente ang magpa-photo off or mag-photo off sa nahuli na drugs at magpa-photo off sa pagsira na nahuli na drugs. Oo nga so it is part of so-called drama nga, mga karibyo natin, no? Kasi pagkatapos nila yung nangyari po sa Alitagtag, no? 'Di ba, ilang ano lang nandun na agad si PBBM, si Marvel, nagpa-press con sila. Photo ops agad-agad doon sa nangyari yung nakaraang tonelada din, di ba? Na sinasabi ni Atty. Harry Roque. Ngayon, itong tonelada din, mga kababayan, syempre, present na naman po si President Bongbong Marcos Jr. Picture, no, para sa documentation. Nako, tama siguro si Atty. Harry Roque. This is for SONA purposes only. Maybe hindi natin sinasabing tama talaga si Atty. Harry Roque. Pero kung titingnan mo yung pattern from the past years, no? Na nakahuli po ng tonelada din na droga, di ba? Photo ops agad doon. Dito photo ops din agad. Hindi nakuha po natin yung yung pattern, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Kahit tila anong pilit niyong pagtakpan ang mga tinatagong kabulastugan ng mababang kapulungan na pinamumunuan ng kasalukuyang liderato ng Kamara, ay sadyang tila hindi niyo talaga mapipigilan ang katotohanan na mismo ang siyang sasampal sa inyong mga di umano'y mga kasinungalingan. Heto ang magandang balita. Goodbye impeachment na nga ba? Tila tatapusin na sa wakas ng Office of the Ombudsman. Gumalaw na at nagbigay utos kay Vice President Sara Duterte at siyam na iba pa mula sa Department of Education at the Office of the Vice President na magsumiti ng kanilang counter affidavit kaugnay ng iniklamong inihain ng ilang buayang kongresista sa House of Representatives tungkol umano sa maling paggamit ng confidential funds. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga
kababayan. Batay sa kotosang nilabas at kumpirmadong balita na nakalap ng GMA Integrated News, binigyan ng 10 araw ang respondent mula sa pagtanggap ng order upang magsumiti ng kanilang mga sagot, pati na ang apidabit ng mga saksi at iba pang suporta o mga dokumento. At ang utos ay kasunod ng reklamong isinampa ng Kamara kamakailan lamang laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio at iba pa para sa mga kaso umanong kinabibilangang plunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery at betrayal of public trust. Tila may tuturing na ito bilang isang welcome development at least sa Ombudsman at sa Korte Suprema. May totoong due process, may sense of fairness, latagan ng mga ebidensya at pagpapatunay. Sa makatuwid, hindi na kailangan ng impeachment dahil korte na mismo ang hatol sa Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio, ang ombudsman. Kaso nga lang, paalis na rin si Samuel Martires, ang ombudsman ngayon. Hanggang July na lamang ang kanyang termino bilang ombudsman. Yun po ang mahirap dito mga kababayan, no? Kasi pag pinalitan po si Ombudsman Martires at yung ay pinalit ay aso po ng gobyerno, ng administrasyon, nako, yari si Vice President Sara Duterte. Kahit gaano katuwid po yung ginagawa ngayon, ay nako, liliko at liliko po yan mga kababayan kapag ang pumalit po sa ombudsman, no, ay tuta ng administrasyon. Malamang sa malamang, tuta talaga yan mga kababayan kasi appointed po ang ombudsman, di ba? It's not elected. It is appointed by the president. Tama po ba? Nako, yari po tayo dito. Mukhang dadaan po sa butas ng karayom si Vice President Sara Duterte pagdating po ng oras na yan na mapalitan po si Ombudsman Martires, mga karibyo natin. Tanong ng taong bayan kung papalitan na at mag-a-appoint si Marcos Jr. ng kanyang tauhan. Abay magiging patas pa ba kaya ito para sa Vice Presidente Sara Duterte, ang ombudsman, o maaaring iakyat ng ombudsman sa sandigang bayan if ever na makitaan ng ombudsman ng probable cause ay ang sandigan ng bayan ang maglilitis sa Vice Presidenteng Sara Duterte. Natatagal pa ng taon bago makapag-render ng final decision kung guilty ba o acquitted si Vice President Sara Duterte. At kung guilty si VP Sara Duterte, halimbawa iakyat pa ng Vice President sa Korte Suprema for appeal, kakain muli yan ng taon. At baka matapos na lang si Marcos Jr. sa 2028 ay baka hindi pa natapos ang kaso ni Vice President Sara Duterte. At least mauunahan ng legal opinion ng Office of the Ombudsman ang patungkol sa confidential funds na yan at malalaman ng maraming Pilipino ang totoong lagay ng confidential funds, kasabay na kung papaano ito nililiquidate, kung sino-sino ang may confidential funds at magkano. Ngayong pinasasagot na ng Ombudsman at kailangan ng sumagot ng Vice President, bakit pa ba magkakaroon ng impeachment trial? HOR, maaari pong i-contempt ng ombudsman kung hindi po ito sasagot tatalima, no, sa kanilang kautosan. Yan. Kasi po tinatanggi na po ng may blunder na naman po ang HOR hinggil dito sa kaso nila kay BP Sara. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.